So, good morning. Final video tayo nitong ating One Kiosk. So, ito yung multifunction kiosk na pwede mong pagkakitaan gamit yung mga piso wifi, benta ng wifi vouchers, GCash in and coins out, Maya, and bills payment. Tapos, may mga piso wifi din siya. Nasabi ko na pala. And, pwede kang magbenta like Yossi Bento. Yan. So, i-explain ko na para isang video na siya lahat kung paano siya nag-work, paano siya mini-maintain. When I say maintain, yun yung sa account na paglalagyan mo ng online transactions. So, first, mag-start tayo sa voucher station. So, sa voucher station, basically Wi-Fi voucher station ito siya. Example, itong cellphone ko na to. Bibilhan ko siya ng voucher. So, ika-connect ko muna sa ibang ano. Ika-connect ko muna siya sa Wi-Fi nitong kiosk, which is Easy Centralized. Let's say gusto kong bumili ng Wi-Fi. So let's say doon ako kukonect sa Easy Centralized 5G para mas malakas, no? Higher speed kasi yung 5G. So yan, sabi siya niyan. So pwede akong bumili ng voucher or pwede na ako mag-press kagad ng insert coin. So unahin natin yung voucher station. So for voucher station, bili mo na ako, let's say, meron dito. Itong rates na to, editable ito gamit yung inyong admin. So mamaya ipapakita ko yung admin. Cellphone ko actually yung admin, pero kumuha ko ng laptop ngayon para doon ko muna sa laptop ipakita kasi ginagamit ko yung cellphone ko pang video. So madali lang naman mag-set up ng admin. May tutorial ako nun. Kung ano yung gagamitin mong admin, i-static mo lang siya. So may tutorial ako paano mag-static. So let's say bibili ako ng 5 peso na wifi voucher. Next. So pwede akong gumamit na kung ano sa tatlo. Let's say cash muna. Yan. So hingi siya ng 5 pesos. So, may 5 ako dito. Yan. So, pwede rin deals, no? So, 5 lang kasi, so coins lang muna. Yan. So, sa Wi-Fi voucher, may printer yan sa baba. I think naririnig nyo na nagpiprint siya. Yan. So, pwede mong hilain lang dito. Yan. Yan yung Wi-Fi voucher niya. Which is, kung sakaling maubusan ng emergency na maubusan ng thermal paper. Kasi may thermal paper dun sa loob, medyo makapal. Pero pag sakali lang na maubos, meron din dito. X27375. 1 hour daw siya. X27375. So, dito nakalagay din kung kailan mo binili, di ba? Tsaka anong oras. So, ilagay natin dito sa ating cellphone. Okay, i-login ko lang siya. Punta man siya kagad sa GCash. So, connect muna ako ulit. Automatic kasi to yung iPhone. Pupunta siya sa merong internet kaagad. So, connect ako sa Easy Centralized Wi-Fi 5G, which is yung Wi-Fi nito. Nasa loob niya yung router. Nasa loob ng box nito. Yan. So, pwede kong isulat dito yung voucher. Yung X27375. So, X27375. Connect voucher. So, pagka-connect mo, makita mo may time ka na. 5-10 minutes. 6 seconds. So, actually may free TV dito at saka free movies, no? Pero hindi ko pa nalagyan ng movies. Okay, so punta tayo sa YouTube para ma-check natin kung may internet na ba. Yan. Okay. Tayo sa shorts. Home. Yan. 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 Let's say itong Dota 2. Yan. So, after that, next naman is yung piso wifi. So, by the way, kung pag bumili ka ng wifi voucher, okay, di ba nandyan yung wifi voucher mo? Siyempre may time yan, di ba? Siyempre, kung bibili ka ulit ng voucher, so mahirap mag-extend doon. So, pwede mo rin i-press yung parang normal na piso wifi. Press mo lang extend time. Yan. Magsasabi rin siya. Ng piso, 5 o 10. Pagkatapos ay pindutin mo Yung rate niya, at i-enjoy mo ang pag-browse sa internet. yung rate niya pareho lang dun sa voucher. Yung 5 peso 1 hour. 1 hour pa rin to dito. Tulog natin, ha? So, yan. So, makikita mo din dito na magsabi siya ng 1 hour. Makita mo yung voucher mo pa rin kanina, di ba? Na-extend mo lang. Bali, ganito talaga ang iPhone. Meron siyang parang ganito. Send anyway. Yan, naging 1 hour and 58 minutes na siya. Yan. Okay.
So yun, next ano pa ba? First yun ang first function natin, PC Wi-Fi. Centralized ito siya. Yung gamit ko na ano na MikroTik sa kanya is yun ito. 760 IGS. So medyo malakasan yan. Pa 1 GB RAM. And mga estimated na sa 250 concurrent clients. Pwede niyang So pwede mong dagyan ng maraming AP kasi may router diyan indoor dual band. Pwede mong ikabit doon yung mga AP. Pwede mo siyang ikalat yung AP sa buong community ninyo or buong barangay nyo. Para kung bumili dito ng voucher or mag-extend dito, magamit niya kahit saan AP siya connected. So pwede mong gawin yan kasi medyo malakas yung MikroTik na nakasama sa ating machine. So hindi siya yung medyo maliliit medyo lower end. Nasa middle end na siya ng MikroTik. So, pwede mong gamitin din kung may MediaCon ka dyan, pwede mong gamitin yung SFP para mag-transfer ng internet kung sakaling gusto mong i-fiber sa kabilang lugar. Nandun, meron kang AP doon na gusto mong i-fiber. Para sa mga advanced users na. Pero kahit ito lang, medyo malakas na rin yung internet niya. Okay. Next, Gcash in or Maya. So, wala akong Maya ngayon kasi itong cellphone ko meron siyang Maya pero gamit natin pang video. So, magka-cash in lang ako gamit yung Gcash. Okay? So, itong cellphone na to pa rin. So, let's say, magbabayad ako mag-cash in ako ng 100. Yan, next. So, ang charge daw is 22. So, yung 2 pesos dyan is sa GCash. Yung 20, syempre, sa atin na, sa machine. So, yung 20 dyan na charge ng machine or income ng machine, hindi natin siya, pwede natin siyang bago-baguhin. Hindi yun siya stagnant, hindi yun siya permanent. So, pwede mo siyang i-change gamit yung admin. Mamaya papakita ko. So, before that, bago ko bago ko i-explain, bago ko gamitin yung pag-cash in sa GCash or Maya. Okay. Buksan ko lang itong laptop. So meron kasing account kung saan ginagamit mo yung yan ko lang yung wifi niya, no? Meron kasi yan siyang account na gagamitin natin sa So, as long as connected yung laptop or pwede rin sa cellphone kasi account lang naman ito. Pumunta ka lang sa console.oneconnectdigital.com. So, magkikreate ka ng account dito. As long as may Gmail ka, like ito sa akin, ito yung Gmail ko. As long as may Gmail ka, pwede kang mag-create ng account dito. So, ano yung nasa account na to? So, dito sa account, pag sakaling bumili ka ng machine, okay, sign in ko muna. Pwede ka rin mag-sign in gamit yung Gmail. Ito, makita mo dito kung online yung mga e-payment, mga ganyan, e-load. E-payment is yung mga bills. So, kung meron kang account na to, let's say bumili ka ng machine, dito namin ito transfer yung license itong license key na to, ito yung license ng machine na yan. So, ito transfer namin sa'yo. Okay, pag nandun na sa'yo, pwede mo na siyang lagyan ng laman sa wallet manager. So, dun sa wallet manager, malalaman mo dito kung magkano yung pera mo. So, ang available ko is 1,302.17. Yan. So, dito kukuha, kung sakaling may magpa-cash in, di ba? Magpa-cash in sila sa cellphone nila or sa GCash nila. Tapos, nagbayad sila, let's say, 500. Dito kukuha ng 500 na ilalagay doon sa client. Okay? Kung may nagbayad naman sa'yo gamit yung GCash, let's say, bumili ng voucher, kanina, di ba, nakita natin pag yung voucher, pwede siyang bayaran ng cash, pwede rin GCash or Maya. Kung nagbayad ng GCash or PayMaya, dito rin papasok kung sakaling nagbayad sa'yo gamit yung mga ganong transactions. Okay? So, dito papasok yung GCash Maya. Dito din manggagaling yung ibibigay mo sa kanila na GCash or Maya. Yung e-load, actually, dito din. Ginawa na yan siyang isa. So, yung account na to, yung number na yan, kung yung available balance na yan, dyan din kukuha ng e-load. So, nakita mo may e-wallet transactions logs dito. Yan. Pag nagbayad sa akin ng 5 pesos, papasok din dito sa account ko. Pag nag-cash in yung customer, ibig sabihin, sa kanila ng 5 pesos, papasok din, dito din manggagaling. E-loading transactions, ganun din. Pag may bumili ng load, tapos ang binayad niya cash, syempre, manggagaling yung load. Bale, instead na 10 pesos, 9.88 lang yung kukuhain niya dito. So, may income ka pa ng konti. So, ganun siya. As one siya. So, kung nagtatanong tayo kung paano mag-top up ng account dito, so, pwede mong i-contact yung OneFi. So, pagka-contact mo ng OneFi, pwede kang mag-chat sa kanila para mag-top up ng account mo. So, maglagay ka ng, let's say, 10,000 dito para sa
isang linggo or 20,000 sa isang linggo, pwede mong gawin yun para mag-top up. At least meron kang parang pondo, kumbaga. Okay. So, balikan natin, no? So, magka-cash in ako dito ng 100. So, doon yun manggagaling, di ba? So, tingnan natin, 1302 siya, di ba? 1302. So, mag-Gcash ako doon sa, let's say, 100 pesos. Dito sa cellphone na to. So, 9. So, yan yung ano niya. So, buy now ako. So, ang babayaran ko is 122. Okay, yung papasok dito, 100. Yung magagaling doon, 100. Diba? So, proceed. Yan. So, makita mo may 3 pesos kaagad. Magkaroon tayo, bakit may 3 pesos? So, i-ano ko muna ha. Bakit nagkaroon ng 3 pesos? So, yung last transaction kasi, kanina sa testing ko, last transaction nitong cellphone na to, nasobra yung bayad ko ng 3 piso. So, saan ko makikita yon? Okay. So, maano mo din siya, maano mo din yung admin ng machine gamit yung laptop or cellphone din. So, ang kailangan mo lang gawin is i-connect mo siya sa yung easy centralized wifi, yung wifi ng MikroTik or wifi ng machine. So, kailangan mo lang puntahan is tayo Google Chrome naman para maiba. So, pwede lang Google Chrome or yan. So, yan 10.0.0.2 tapos 8989/admin. Okay, so may mga video naman ako niyan currently. Tapos, syempre, may user password para ikaw lang yung makapasok sa admin. So, dito, makikita ko dito sa wallet center. Wallet center, diba? So, merong customer credits. So, makita mo dyan yung number ko, may credit siya na 3 piso. So, bakit nagkaroon siya ng credit na 3 piso? Kasi last time na may transaction, kanina actually, nung 10:32 AM, napasobra yung bayad ko. So, nung napasobra, siyempre hindi siya magsusukli. Pero, masisave niya yung sobra. Next transaction mo magagamit mo. Kaya nangyari, mayroon siya kagad 3 pesos. Itong number naman ito, mayroon siyang 7 pesos na balance. So, ulitin natin So, pagka-cash in mo, gamit yung Gcash. So, magka-cash in ako ng 100. Ilalagay ko yung number na yun. So, at least para ma-explain natin to lahat. Paano pag may sobra, ganyan yung bayad. So, buy now. Yan. Pagka-proceed ko nito, may 3 piso siya kagad. Kasi, process niya yun, no? Balance niya yun, nung last time pa. So, dagdagan natin, Tapos, check natin kung, what if sobrahan ko ulit. So, lagyan ko ng 100. So, by the way, accept din to siya ng polymer. Kasi wala lang akong code polymer bills. So, 103. So, kulang na lang ng 19. So, let's say 20 lagay ko. Sobra piso, di ba? Okay. Medyo old na yung 20. Wait lang. Ito yung sa bill acceptor kapag yung sa, at least yung first na ipapasok may hindi lukot. Dapat straight siya. Mahirap pag isang kamay lang. Yan. Yan, nilabas niya kasi nga yan. So 123 may sobra piso, di ba? So magpapasok na yan siya ng GCash dito sa phone. May piso, di ba? Added to mobile credits, piso. So, check natin kung pumasok na yung GCash. Oops. Yan. Dapat may text ito Yan, you have received 11:35 AM, you have received 100 GCash from EasyPay. Yan yung new balance natin. So, 11:35 AM. So, para at least malaman natin na yun yung text, di ba? Check natin yung time, 11:35 AM. So, kanina nagpa-cash in din kasi ako sa testing ko, 10:32. So, at least alam natin na pumapasok siya at that time na bumili ka. Actually, may resibo siya. Kung sakaling kailangan mo yung reference number, itong kinaganda sa kanya. Yung reference number mo doon, di ba? 8027. Ito siya, Nandyan siya sa resibo. 8027. So, GCash cash in, 100. Galing sa Easy Centralized. Itong Wi-Fi name, pwede mong palitan sa akin kasi yan
So, 80.27. Yan. So, ngayon, since nag-cash in ka, kukuha yun siya, di ba? Sabi ko, kukuha siya dito ng, yung saan siya kumukuha ng ano. So, from 1302, i-refresh natin. 12 na lang. Okay? 12 na lang. So, bali, nabawasan yung 102. Tama. 102 pesos. Pero yung income ng machine mo, 122. Kasi 20 yung sayo. Yung 2 pesos sa GCash kasi yun or sa EasyPay. Hindi ko alam kung alin sa kanila yung nakikinabang sa 2 piso. Pero yung 20 pesos, yun yung papasok sa machine mo or yung income mo. So, parang ganun siya. So, sa cash in, meron ding Maya, syempre. Meron ding Maya. Kasi lang, nakangaya ka. So, sa e-loading naman, meron tayong regular. Yung regular yung maglalagay ka ng load lang talaga. And then, meron din tayong promo. Yan. So, ito yung gagamitin ko. Kasi hindi pwede akong mag-e-load dito kasi naka-postpaid siya. Ito prepaid. Pwede tayong mag-e-load sa prepaid. Naka-postpaid kasi yung cellphone na yan. Yan. So, ngayon, kanina, binilhan ko to siya ng, ng promo. So, this time, bibilhan ko naman siya ng regular load. Yan. So, sa promo naman, dito, yan. May mga promo siya na pwede mong pagpilian, like ito. Easy Sort 15, Combo 10, mga ganyan. Okay. So, doon muna ako sa regular load. TM. Parang nakalimutan ko na number nito. Ano ba yung number nito? Ito. So, 135 387 2747. Ay, amount pala to. I'm sorry. 10 peso lang. 10 peso. Next. Ito pala yung number. Ito pala yung number. 0935 387 2747. So, buy now. And proceed. 15 kasi nilagay ako ng 5 peso income. Again, editable yan. Pwede mong baguhin. Sa tingin mo sobrang taas or sobrang baba, lagay ka ng 15. So, auto-load max 10 yan. Ang minimum max. Yan, 15. So, may resibo din yan. Transaction reference number. So, medyo mahaba itong video ko kasi ginawa ko siyang complete para at least alam ng customer kung ano yung binibili niya, ano yung gagawin niya sa machine. Paano gumagana. Yan. Completed. Makikita mo din dito sa ating cellphone na mabilis siyang papasok siya kaagad. Yan, 10 pesos has been loaded to your number. Okay. Kaya mabilis talaga itong transaction na ito kasi itong kiosk machine, di ba may piso wifi siya? So yung ginagamit niyang pan-transaction na mga online, e-wallet, e-loading, bills payment, gamit niya internet. So mabilis talaga. So, ito yung resibo. So, ito, makukuha mo rin dito, yung reference number, which is the very important one. Okay, reference number. Tsaka yung mga bayad. Tsaka kung kailan ka nagbayad. So, yun, next. After ng e-load, punta naman tayo sa coins out. Ang coins out naman, parang opposite ng cash in, no? Diba sa cash in, magbibigay ka ng pera, bibigyan ka niya ng GCash. Ito naman, let's say, meron kang GCash pero gusto mo nang gawing cash. Let's say ito, may GCash ako dito, may laman itong GCash ko, diba? Tapos gusto kong gawing cash. Let's say, gusto kong magpapalit ng 50 pesos. Yan. Gamit yung GCash. So, next. Okay. Ang kailangan kong bayaran is 6.27 na charge. Yung 1.27 dyan, yun nga, sa GCash pupunta, yung 5 pesos sa machine mo. Bali, magi-income naman yung machine mo. Okay. So, kapag magbabayad ka ng GCash sa machine, magbibigay lang siya sa'yo ng QR. So, bantayan din natin yung ating account, no? Kasi dapat tataas yan. Okay? Kasi nagbayad man siya ng GCash. So, again, pag magbayad ka ng GCash, make sure may internet yung cellphone, di ba? Or data. Kasi, syempre, paano ka man papasok sa GCash? So, kapag magbabayad ka gamit yung GCash, syempre, magla-login ka muna. Impin mo na ako. Yan. Then, meron ditong scan QR. Remind me later. Scan QR. Yan. Tapos, scan mo lang yung QR sa machine.
Yan. Then, automatic, kung magkano yung babayaran mo, 56.26, andyan lalabas na siya. Click mo lang yung pay. Yan. So, parang nagpapalit ka ng 50 na GCash. So, antayin natin na sa baba yung coin hopper. Yan. So, bibigay siya sa'yo ng 5 pirasong tig 10 pesos na coins. Okay? So, para hindi ka para hindi ma, di ba, andyan na yung 56%. Para i-check natin, tayo malito. Pag yung customer yung nagbayad gamit yung GCash, tapos syempre binigyan siya ng machine ng 50 na coins, bali, pag i-refresh natin to, tataas din yan. Automatic dito yung papasok. Kita mo, yung balance, nabawasan siya kanina ng, check natin, e-wallet transactions. Okay. Nabawasan siya ng 100. Diba, nabawasan siya ng 100. Then, nag-increase yung ng 55. Okay, payment. Ito cash in ito eh. So, GCash cash in, nabawasan siya ng 100. Tapos, nag-increase naman siya ng 55 dito sa my transaction. Okay. So, ngayon, ang amount natin is nasa 1190. So, 1 to siya kanina, nabawasan ng 100, naging 11. Kaya ba? Basta na sa transaction, makita mo dito. Lahat ng transaction na dumadaan, Maya man or GCash, cash in man or cash out, coins out pala, dadaan yan lahat dito. So, meron tayong e-wallet transactions. Yan. So, ito yung kanina, di ba? Ito. Yan. Tapos, ito naman yun. Pag payment, papasok. Pag cash in, palabas. Kasi, papunta sa cellphone ng tao. Okay. So, next is, coins out is parang ano siya, no? Parang withdraw. Mag-withdraw ka sa GCash. Pero coins lang. Konti lang. May hopper kasi yan dyan sa baba. Parang ginagamit lang natin din. Na parang changer lang din. So, next, ano niya is bills payment. Bills payment dito, iniisip ko mag-search na lang kasi sobrang dami ng bills. Sa PLDT, gusto mo bayad ng PLDT, click mo lang siya. Next. Pag-click mo ng next, ilagay mo dyan yung account number tsaka magkano. Tapos, suksok mo na lang dito yung pera mo. So, yun. Wala siyang service charge. Zero lang. Yung income ng machine, ma-edit natin yan. Okay, mamaya ipapakita ko paano mag-edit sa mga bills. Let's say, bayad ka ng, dito sa amin is ZCWD, Tubig yata, Zamboanga City Water District. Siyempre sa inyo, search nyo lang yung ano yung sa inyo. Yan. So, may service siya na 13. Okay, yung 10 peso dyan, sa atin, yung 3 peso, yung sa online. Hindi ko alam kung saan pupunta, pero may bayad pa lang 3 pesos sa online. Pero, pamasahe mo, parang tabla na, di ba? Hindi ka pa mapapagod. So, madami kasi talaga, kaya mas maganda pang mag-search na lang. Let's say ito, electric utility. So, makita mo dyan, sa buong Pilipinas kasi, kaya nilagyan na lang ng machine na to, ng nag-develop is search na lang. Kasi, let's say, magbabayad ka ng water or electric, Palawan Electric Corporate, Paleco. Okay, yun kasi akong customer na. Yan. So, Palawan Electric Co. Yung 10 piso. Wala kasing charge. So, yung 10 piso, automatic dito yan sa machine natin, lahat papasok. So, pagka next mo, hingi lang siya ng account number, account name, tapos kung magkano yung nasa bill mo, then next mo, tapos lagyan mo na lang dito yung bayad mo. Okay. Paano pag sumobra, no? Another thing, pag sumobra, tinesting ko siya. Same sa GCash kanina, cash in. Kapag sumobra, masisave yun sa account number. Di ba, pag nagbayad ka ng Paleco, tapos may account number ka ng kuryente nyo, sumobra ka ng 5 piso. Next transaction mo sa machine na to, pag magbayad ka, mag-appear kagad yung 5 piso. Tulad nung nangyari kanina. Di ba, nag-appear kagad yung 3 piso na credit. Okay. Check nga natin yung admin na yun. Kung, di ba, may piso yun sobra. So, i-refresh natin. Punta tayo sa Wallet Center, Customer Credits. So, makikita mo, yung number na yun, kanina, hindi na siya 3 peso. Piso na lang yung sobra. Kasi, di ba, napasobra ko yun ng piso. So, yun. Medyo 30 minutes video, medyo mahaba, no? Yan, sa bills payment, wala akong sample, wala kasi akong babayaran na bills. Pero napakarami yan, may mga insurance pa nga, may mga loan, AXA,
If I'm not mistaken, kasama din yung mga credit cards, BPI, BDO credit cards, pwede mong bayaran dito. Okay, so go back tayo. So at the end, ito yung bago kong dinagdag yung mga Yossi Bendo. So sa Yossi Bendo naman, okay, tanggalin ko muna itong mga coins, pati itong coins na in-output ng coin hopper. So actually may mga video na ako nito dati, kaso lang wala pang box. No, ito may box na. So ito yung kanina 50 na kinoins out natin. So bubuksan ko muna, ipakita ko muna yung box ng Yossi Bendo. So mapapansin mo, connected siya dito pero wirelessly. Okay, may separate siyang saksakan. Ito naman saksakan itong machine. Pero basta wag mo lang talaga siyang ilayo. Okay. So medyo baka mahulog, no. Yan. Hawakan ko mabuti. So ito yung tatlong lalagyan niya. 1 2 3. Yan, andun yung wiring niya sa loob. Pero hindi naman yan kita. So, hawakan ko. Itong Marlboro, hindi ko nilagyan ng stocks. Para makita natin what happened kung walang stocks, no? Ito naman, kunwari Winston. Actually, hindi Winston yung laman yan. Ito naman, Bravo. Yan, may laman siya. Okay. So, may takip siya na eksakto lang. Kung gusto mo talagang hindi pumasok yung hangin, pwede mong lagyan ng plastic or cellophane. Yeah, plastic bags. Kung ano mang plastic bags na ginagamit mo sa grocery. Tapos ilagay mo dyan, saka mo lagyan ng takip para wala talagang papasok na hangin. Okay, kasi design talaga yan siya na dapat walang pumasok na hangin. Para hindi sumama yung Yossi. Yan. Close natin. So, pagka tingnan mo dito, wala kang makikita. Tapos hindi mo rin maano yung kamay mo kasi may harang siya dito. May parang harang siya dyan. Yan. Simple lang. At saka manipis lang din siya. Maliit lang siya. Sobra-sobra pa yung sa mga ano lang siya. Yan lang. So, magaan lang din kasi plastic-plastic yung laman sa loob. So, pwede kang bumili si Marlboro. Pag bumili ka, sabi siya sa'yo na no Yossi available kasi hindi ko nilagyan ng stocks. At least malaman natin what happens kung walang stocks. Let's say, try natin yung Winston. Yan. So, by the way, pwede ka magbayad ng GCash or mga yun. Try natin, magbayad ako ng GCash para at least makita natin ulit yung transaction dito sa wallet. So ngayon, i-refresh natin para hindi katulad kanina nahilo tayo. Hindi kasi natin nire-refresh. So 1190. So let's say bayaran ko gamit yung GCash. So 10 pesos siya, di ba? Ang nilagay kong price ng Winston 10 pesos. Mamaya papakita ko paano yun. So pansin mo may 23. Ang 23 kasi 23 cents is para sa GCash na. Siya na yung sa kanyang income yun. So yun, dali lang, ano ko lang. Medyo palobat na pala itong cellphone. Okay. So, yun. X ko muna itong dating payment kanina. Yung sa cash, coins out ito eh. Thank you for using GCash. Maraming chat. Yan. So, QR pa rin, QR. Ano ba yung QR? Yan sa baba. QR. Then, scan mo lang yung QR na binibigay ng machine. Yan. Maraming chat. So, pay, 1023. So, pwede ka magbayad ng GCash. Kahit Yossi yung bibilin mo. Yan. So, pagtapos na, gumagalaw na yung servo doon. Sabi na siya, releasing Yossi stick. Yan. Nahulog ba? Nahulog talaga sa baba. So, dito yan mahulog. Sure. So, yan. So, dapat, since nagbayad tayo ng GCash, aangat ito, di ba? 1190. Okay. Hindi pa siya pumapasok. Hindi pa ito real time. Pero makikita mo dito, success. GCash payment, 10 pesos, 1023. Kaso lang, mamaya pa siguro siya papasok dito. Yan, nag-loading na siya. Mamaya pa siguro siya papasok dito sa 1190. Yan. Pero papasok yan later. Kasi makikita mo dito sa transaction logs na merong papasok, may 55 and may 56.23 at saka 10.23. Yun yung papasok dito sa ating machine. Next is let's say, pwede ka magbili ng Yossi. Say, Bravo, 5 pesos. Cash. Bayad na mo lang ng cash.
So, itong mga price na to, ipapakita ko mamaya paano palitan. So, may 5 peso ko dito. Ayan. Yan. Tama sa baba. Yan siya nahulog. Ito yung kanina. Ilagay ko lang dyan. Ito yung second. So, yun. So I guess that's all. Yun lang, mga Yosibendo. Pwede ka bayad cash, pwede ka bayad ng Gcash. So, yun. Hindi pala real time. Pero makita mo naman dito sa transaction. May transaction talaga siya. And mamaya, papakita ko na lang kung may update na. So, hindi siguro siya real time update. So, doon naman sa pag-edit ng presyo. Okay? Di ba ito yung sasabi kong admin. So, paano ka makapasok dito? May user password lang. Ibibigay ko lang yung user password para at least mapasok dito ng customer natin. And anytime, pwede mo siyang baguhin yung configurations. Let's say voucher. Di ba voucher? Yung Wi-Fi voucher. So, sa voucher settings, yan. Hindi. Sa rates pala, sa rates. Pag-click mo yung rates, dyan. Pwede mong baguhin yung piso, 12 minutes. Di ba? Rate name niya pala is 1 PHP per 12 minutes. Piso siya, 12 minutes. Valid for 30 minutes. Tapos ng 30 minutes, automatic, madi-disconnect na yan. Kahit hindi niya ginamit, parang ganun. Yun yung validity. So, yan. Sa Wallet Center naman, Wallet Center is e-load at saka yung Gcash and Maya Cash In. So, ito, customer credits. Makita mo dito yung mga sobrang bayad na pwedeng gamitin later. So, sa Cash In settings naman, sa Gcash, Maya Cash In, sa baba, dun mo malalagay yung rates. I-scroll mo lang ito pababa. Yun, Cash In channels. Gcash and Maya. Yan, pwede. 100 to 999, 20 pesos. 1,000 to 199, 40. So, pwede mong baguhin ito. Itong 20 at saka 40, ano to? Income mo. Yan, meron siya nakalagay. Platform charge 2 pesos. Sa Gcash yun pupunta. Yung 20 sa'yo yun. So, pwede mong baguhin dyan. So, nilagay ko lang yung 2,000 to 299 and 60 pesos yung sa baba, mayroong Maya sa baba. Yan. Rate 6, Maya na siya. Yan. So, pwede mong baguhin yan. So, kung ano yung max na nilagay mo dito, let's say, dito sa Gcash, ang max na nilagay ko isang 5,000. So, hindi siya pwedeng mag-cash in ng 5,001 hanggang 5,000 lang. So, kung gusto mong magdagdag, meron namang add rate dito sa baba. Yun, no? So, pwede silang mag-cash in ng more than 5,000. Sa e-load, ganun din. Sorry. Medyo mahaba na. E-load settings. Pwede dito sa cellphone, wala lang talaga akong extra cellphone. Sa baba din. Wala, hindi pala sa baba, yung sa e-load. Dito sa may e-load products. Dito ka mag-i-edit. Okay, so regular load, regular ng globe, i-edit mo yan. Yan. 10 to 900. So, ilalagay mo yung salve. Ito yung max niya, 10 to 900 lang pala yung pwede niyang. So, pag 10 pesos to 900 pesos, charge ko is 10 pesos. Ito yung charge ko pala, sorry. Ito yung max na pwedeng mag-load 900. Pwede mong ilagay, pwede mong i-edit yan. So, 10 pesos daw kapag 10 pesos to 100 pesos na i-load, 5 peso yung sa atin, sa machine. 101 to 500, 10 pesos. So, pwede mong baguhin. Once lang naman to. Ganun din sa mga TM dito. Yan. Sa promo naman, yes, ito promo, Globe, Go Call 10. So, 10 peso to, di ba? So, maglalagay ka dito ng charge. Kung let's say, gusto kong maglagay ng charge na kapag bumili ng Go Call 10, sa akin yung 3 pesos. So, 13 yung babayaran niya. Save mo lang yan. So, ganun lang. Yun. Then, i-refresh mo lang. So, madami yan, Pag iisa-isahin mong lalagyan, medyo matagal-tagal. Abutin ka ng ilang minuto or lang oras. Kasi 185 yung dami ng promo sa e-load. So, ikaw lang bahala. Kung meron kang tatanggalin dyan, i-uncheck mo lang. Let's say itong Go Share 10, pwede ko siyang i-uncheck. Sabihin hindi na siya lalabas doon sa machine. Okay. Pwede mo lang i-check tapos edit mo na lang yung income mo. Sa bills payment, ganun din. Sa customer credit, ito yung kapag may sumobra na bayad. Diba? Sinasabi ko kanina. Sa billers, ito. Sample itong Cebu Pacific. Diba? Pwede mo siyang tanggalin. Kung sakaling hindi naman uso sa inyo dyan magbayad. Pwede mo siyang i-check. Uncheck or uncheck lang. Tapos doon sa edit, pwede kang maglagay ng retailer charge. Retailer charge is yung sa'yo. Let's say, lagay ko dito 25 pesos. Yan. Display priority. Kung gusto mong ito yung lumabas first doon sa
dun sa bills payment, pwede mong ilagay 1, priority 1 siya. So, ano naman, no, usually sa mga bills payment, nag-search lang yung mga tao. So, kung medyo common sa inyo dyan magbayad ng PLDT, ilagay mo yung PLDT priority 1. Save mo lang ito. So, next time na may magbayad ng Cebu Pacific, may 25 pesos ka na sa'yo. Yan. So, pwede kang mag-search sa Zamselco. Okay, sinerge ko to last time eh. Yan. Zamboanga City Electric Cooperative. So, pwede kong i-edit ito. So, let's say, ang retailer charge ko dito is 35. Okay. So, every time na may magbabayad ng Samsung ko, 35 yung sa akin. Ganun lang. Coins exchange, ito yung pag magpa-coins out. Coins exchange yung tawag. So, dun sa rates, yan. Pwede mo rin edit. 20 to 100, 5 peso yung mapupunta sa akin or sa machine. 101 to 210 pesos, ganun. Pwede mo lang edit. So, PisoNet, wala akong PisoNet. Sa other services, dito naman yung mga Yossi Bendo ko. Marlboro, Winston, at saka Bravo. So, ito, ma-edit ko rin yung price. Modify Yossi Bendo. Dun sa ports, ma-edit mo siya. Yung Marlboro ko, nilagay ko 15 per port. So, pwede kong baguhin yan. Gawin ko, let's say, 12 peso lang. Tapos, i-save mo lang. Save changes mo lang. Yan. So, ganun din sa ibang Yossi. Yan. Pwede mo rin ibaguhin. Kasi dito, pag bili ako ng Marlboro ngayon, 12 na lang siya, di ba? Napalitan ko na eh. So, ganun lang siya ka. Simple. So, ma-edit mo yung mga incomean mo. Paano ka mag-income. Okay? Actually, yung Yossi Bendo, di ba, 3 yun? So, kung gusto mong magbenta, marami kang Yossi talaga dyan. Iba't ibang brand, iba't ibang variants. Pwede itong kabitan ng 2 ganito sa isang machine ganyan. Isa pang ganitong box dito. So, iba't ibang brand naman. Ma-activate lang man yan siya. Kasi pwede ka lang. Meron kasi itong add, yun know, yung plus. So, pwede lang akong mag-add para sa inyo. Another 3 bendos na naman or 3 Yossi na naman sa baba. So, yun. I guess that's all. Maraming salamat. So, medyo napahaba yung video natin kasi gusto ko talagang i-explain lahat-lahat pati yung paano mag-income and paano mag-transact yung GCash in, cash out. And kung magbabayad ka gamit yung GCash, papasok naman ba siya doon sa iyong ano. So, medyo delay lang pero papasok din. Kasi actually makikita mo naman siya doon sa transaction logs na meron siya, no? Nag-exist siya doon sa transaction logs. Hindi lang talaga siya real time na papasok yung pera. So, which is normal naman yun sa mga ganitong situations. So, yun, maraming salamat. Thank you for watching.